ay alam ko kay dili katungdanan sa simbahan ang pagpatambal ng matangkan kita sa COVID-19. Busa, paglikay kita ni Ani, asin pinaagi sa pagmatmot, pagtuman sa mga lagda para sa kaayuan sa tanan. Daghang salamat. May buntag mga igsoon. Ang mga mosunod kay ang mga safety health protocols na atong sundon ikatuman nato kini para makalikay kita sa COVID-19. Pagsulong sa face mask ug face shield, talihog sa lubak kini og sakto. Paghugas sa kamot, pagtapak sa kutba, pagpakuha sa temperatura ug pagsulat sa importanteng impormasyon sa papel alang sa contact tracing. Talihog sundat sa dili pang sulod sa pulhan. Pag-obserba sa dili mobus na usa ka metro ang distansya sa matag usa. Palihog bantay nato kini nga distansya karon nay. Paggamit og alcohol o sanitizer. Palihog ayaw kalipti sa paggamit ng ani. Paglikay sa paghawid sa mata, ilong ug baba. Kung sakto nga paglabay sa basura sa basurahan. Para sa atong mga kahibangan, mga igsoon, at huwag gayud sundo ng mga safety health protocols diri sa sulod sa balay Alampuan. Kay dili katungdanan sa simbahan ang pagpatambal ng matangkan kita sa COVID-19. Busa, paglikay kita ni Ani, nasakit pinaagi sa pagmatmot, pagtuman sa mga lagda para sa kaayuan sa tanan. Daghang salamat. May buntag mga igsoon. Ang mga mosunod kay ang mga safety health protocols na atong sundon ikatuman nato kini para makalikay kita sa COVID-19. Pagsulong sa face mask ug face shield, talihog sa lubak kini og sakto. Paghugas sa kamot, pagtapak sa kutba, pagpakuha sa temperatura ug pagsulat sa importanteng impormasyon sa papel alang sa contact tracing. Talihog sundat sa dili pang sulod sa pulhan. Pag-obserba sa dili mobus na usa ka metro ang distansya sa matag usa. Palihog bantay nato kini nga distansya karon nay. Paggamit og alcohol o sanitizer. Palihog ayaw kalipti sa paggamit ng ani. Paglikay sa paghawid sa mata, ilong ug baba. Kung sakto nga paglabay sa basura sa basurahan. Para sa atong mga kahibangan, mga igsoon, at huwag gayud sundo ng mga safety health protocols diri sa sulod sa balay Alampuan. Kay dili katungdanan sa simbahan ang pagpatambal ng matangkan kita sa COVID-19. Busa, paglikay kita ni Ani, nasakit pinaagi sa pagmatmot, pagtuman sa mga lagda para sa kaayuan sa tanan. Daghang salamat. Busa. May buntag mga igsoon. Ang mga masunod. Okay, praise the Lord. Kampo ta, atong basahan itong, palayo ka please yung Bible sa Romans 7. Kaning kiun. For tamampo, so kaning passage sa datong basahon. Dinita itong pagampo, din na ito ikuan. Focus sub. So, verse 1. Wala ba kamo masayod, mga igsuon? Kaya ako nakisulti man karon sa mga tawo nga nahibalo sa balaod, nga ang balaod magahum lamang sa tao samtang buhi pa siya. Tungod niini ang babayeng minyo nabugkos sa balaod ngadto sa iyang bana samtang buhi pa kini. Apan kung mamatay ang iyang bana, siya nakalingkawas na gikan sa balaod, mahitungod sa bana. Sumala nini, siya isipon nga mananapaw kun makigpuyo siya og laing lalaki samtang buhi pa ang iyang bana. Apan kung mamatay ang iyang bana, makalingkawas na siya sa maong balaod. O kung mamana siya og lain, dili siya usaka mananapaw. Sa ingon usab ni ana mga igsuon, kamo nangamatay nangadto sa balaod pinagi sa lawas ni Kristo.
aron maangkon kamo sa lain ngadto kaniya nga nabanhaw gikan sa mga patay aron mamunga kita alang sa Dios. Kay samtang diha pa kita sa unod, ang atong makasasala nga pangibog nga pinaagi sa balaod naglihok sulod sa atong lawas aron mamunga ngadto sa kamatayon. Apan karon gipalingkawas na kita gikan sa balaod. Mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa pagkabag-o diha sa espiritu ug dili ilalom sa karaang sinulat. So si Pablo sa Romans 7 kung tanawon to sa chapter 6 nagsugod sa Pablo nga nahiusa na ta ni Kristo pinaagi sa atong pagkapatay o pagkabanhaw baptismo. Yang chapter 7 si Pablo naghimog analogy nga ang relationship sa balaod o ni Kristo. Yang itagaan niya illustration about sa kaminyoon. So, in verse 1 to 2, makita na to, sumpay ni sa chapter 6, nga sa diyang buhi pa, ang duha, diya din ang principle o foundation niya nga yung nagsugod sa dini. Nga ang managbana, nagbugkos gayod, ang managtiayo, nagbugkos gayod sa balaod. Nga samtang buhi pa sila, nailalom sila sa balaod. Kaya kung ang usa, makasala, makahimo mangitag lang lalaki o babay, makahimo silang mananapaw. O sa diyang mamatay ang bana o asawa, pwede na sila maminyog lait, kaya na let go na sila sa balaod. So muna ang verse 4, ningon si Pablo di, sa ingon usab niya na mga igsoon, kamo nangamatay na ngadto sa balaod, pinagi sa lawas ni Kristo, aron maangkon kamo sa lain ngadto kaniya nga nabanhaw, gikan sa mga patay aron mamunga kita alang sa Dios. That is why, si Pablo ningon sa mga nailalom sa balaod nga ang kaluwasan dili na mahitungod sa balaod o di gyud mahitungod sa balaod. So wala ta na let go na ta because gipakamat yan ni Kristo ang balaod apil na. Og pinaagi ni Kristo makita na to diha nga atong unod di na sad naulipon sa balaod kundi naulipon sa espiritu. That is why in verse 6 gibutang dia apan karon gipanglingkawas na kita gikan sa balaod. Mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa pagkabag-o diha sa espiritu ug dili ilalom sa karaang sinulat. So gisulti ni Pablo nga ang atong pagkabag-o dili na mahitungod sa balaod kundi dili mahitungod sa espiritu. Kay gitagaan tag espiritu. Remember, kung ang tao kung wala yun ma-encounter niya si Jesus Christ, di yun na siya makadawat og espiritu. Muna, sa kung saan pa nagbasa, di niya sa kasabot. Sa kung saan pa paningkamot, di yun na siya kanang makakita yung kamata, di yun na siya mausab. So, pinagi sa espiritu, gingon ni Pablo din nga na let go na tatong daan na itong kinabuhi. Lahat ng pagkasulti, ang balaod, which is maumanay mo empower sa sala, wanay gahum ang balaod na to. Amen? Wana ta na ulipon sa balaod tungod kay natong espiritu o kaning espiritu mo ni magdala nato sa tong pagkabag-o sa atong pagkatao dili tungod ang balaod mo na nabag-o ta manang makita nato nga atong pagkabag-o magbase sa balaod kung nay balaod diha ta mosulod nga mabag-o ta kung way balaod magpadayon ta sa tong daang kinabuhi but kung naa atong balang espiritu mao na balaod og wala nagpadayon ta sa tong bag-ong kinabuhi. Amen. So mo ni nga angay sa natong iampo nga maris dagan ka nato nga naagyapon ani nga principle or kaning pangunahuna nga nailalom gyapon ani mahitungod sa balaod. So atong iampo mamarog ta ato magampo kita even ang simbahan ni Kristo ug mga katawhan wala gyapon kasabot ani nga ang kaluwasan is mahitungod ni Kristo dili sad sa balaod ug ang kausaban usab nato dili usab sa balaod kundi mahitungod ni Kristo, pinagi siyang balang espiritu. So, amo lang itong amahan, Ginoo, salamat, Lord. Lord, amo kang daygon, o pasalamatan gayud, Ginoo. Nga sa imong gugma, sa imong kaluoy, nga kami nahimugso, pinagi sa imong grasya, nga ang balang espiritu na din. Salamat, ani Ginoo.
Ug Lord, kaniadto Lord sa dihang wala pa mi nakailan nimo, among hunahuna gyud Lord nga ang kaluwasan pinagi sa pagtuman sa mga ritual ug sa mga balaod Ginoo Amahan. Pero Lord, imong gipakita dinhi ni Pablo sa imong pulong nga once Lord nga si Kristo namatay, ang balaod wala nami na ilalong sa balaod, kundili na ilalom nami sa espiritu nga imong gihatag dinhi kanamo. Subusa Amahan, among gipangayo nga kaning espiritu ito Lord maghatag unta ni kabag-uhan sa mong kinabuhi. Nga kami mismo usab Lord every day. Lord nga mausab mi among panghunahuna, among pagbati ug among gawi Ginoo. Tabangi ang imong simbahan. Nga Lord nga ang Christianity, ang relasyon namo ni Kristo, it's not about sa balaod, it's about do's and don'ts, it's about dili about nga manganhimi nga mao ni among tinubdan sa among pagtan-aw nga Christian mi, kundi Lord among kausapan gayud nga Lord nga maglagot na mi sa sala ug ma-inlove mi ni Kristo. Himoa Lord nga among kinayahan nga among giapas is ang mga bunga sa balang espiritu. Dili gapon mi nagpabilin sa mga sala sa ungdanon Ginoo Lord kung dugay na mga Kristohanon. Subusa man tabangi imong mga katawhan. Nga Lord nga makasabot sila nga patay na sila uban diha ni Kristo. Nga ilang nga ang gahom sa unod, wala na sila na ilalom sa unod kay dili naman sila na ilalom sa balaod. Kung dili na ilalom na espiritu, busa Lord, kung makita mig balaod, the more mi nga musunod sa balaod, ug dili siya nga mo contradict kanamo Lord, ug mo bitad kanamo nga mas the more mi mo violate sa balaod, kung dili Lord mo pailaw mi sa balaod, kay naa naman namong balang espiritu nga mo submit. Pero Lord, pinaagyan na ang Holy Spirit lang gyapon Ginoo. Subusa Ginoo, ang mga magkatawhan nimo Lord nga nila ng Kristohanon mo ila unta sila nga naa ang balang espiritu nga nagpuyo sa mong kinabuhi. Nga naa siyang nag-rule, siyang naglingkod sa trono. Dili kami ang nagkupot gyapon sa mong kinabuhi, kundi si Kristo. Amahan ayo tuguti nga among pagpanabot kutob ras manuluwas ka si imong bugtong ni Kristo, kundi among yung sabton nga ikaw ang Lord namo, ikaw among hari, ikaw ang tag-iya kanamo ug ikaw mong agalon nga angay namong sundon, nga ikaw na mo control sa mong kinabuhi, dili kami among control Ginoo. So amahan tabangi ang matag-usa na mo imong mga imong mga tagsimbahan nga mamunga gayud mi. Lord nga among buhat, Lord among mapuno mi sa mga maayong buhat, mapuno mi sa maayong mga pamatasan ug labi sa tanan Lord, mapuno mi para imong gingharian Lord ma-advance gayud Ginoo. Tabangi ang matag-usa na mo Lord Ginoo. Himuang Lord nga even kami nga nangalagad o ninimba, it is out of gratitude do ni Ginoo Amahan. This is not about religiosity, but mapasalamaton mi nga makaduol kami diya kanimo pinagi ni Hesus Kristo. Mapasalamaton Lord, makahimo mi ani. Lord Ginoo man nga this is a preliminary dito sa langit Lord nga every day we worship you. So tabangi mo mga katawan nga nagstruggle lang gyapon sa mga salang struggle gyapon sa mga silang kaluwasan Ginoo Lord, silang pagbasa, silang pagampo Ginoo. Ayo tuguti Lord, tumo padayon sila na Lord, ukaway lang kasing-kasing. Lord, nga magsagol sila nga ilang heart, ilang mind, nag-incline dyan po sa kalibutan. Lord, himuha, Lord, nga ganahan sila mo desire, nga mo serve, ganahan sila mo Lord, nga maninguha, nga mo simba, gayo dyan kanimo, O Lord. So we pray, Father, salamat, Ginoo. Himuha, Lord, magmabungahon, kanyang pag-ampo, ang matag-usa sa mong simbahan, Ginoo. Salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. May buntag sa tanan. Atong pasalamatan ang atong Ginoo sa bagong adlaw na iyang gihatag sa tuwa. Ang atong Ginoo balaan, amen. Amen. Walay sala nga iyang palapason, amen. Apan nag-awas-awas gayud ang iyang grasya sa iyang mga katawhan. Ug sa cross nato nakita ang dakong gugma sa Dios sa paghalad ni Kristo sa iyang kinabuhi dito sa cross aron pagluwas nato gikan sa kapungot sa Ginoo kay balaan man siya. Ug ang iyang pagkabalaan mauunta ang mahimong hinungdan na kita muyukbo na naay kahadlok diha kaniya. Ug mauunta hinungdan na kita mosimba sa ato ang Ginoo. Tuguti ko sa pag-share kaninyo ang Psalm 99 kung giunsa pag-describe sa psalmist
ang pagkabalaan sa Ginoo ug ang angay na buhaton sa mga katawhan sa Ginoo. Psalm 99 verse 1. The Lord reigns. Let the people tremble. He sits enthroned upon the cherubim. Let the earth quake. The Lord is great in Zion. He is exalted over the people, all the people. Let them praise your great and awesome name. Holy is He. The King is in His might loves justice. You have established equity. You have executed justice and righteousness in Jacob. Exalt the Lord our God. Worship at His footstool. Holy is He. Moses and Aaron were among His priests. Samuel also was among those who called upon His name. They called to the Lord, and He answered them. In the pillar of the cloud, He spoke to them. They keep His testimonies and the statutes that He gave them. O Lord our God, You answered them. You were a forgiving God to them, but an avenger of their wrongdoings. Exalt the Lord our God, and worship at His holy mountain. For the Lord our God is holy. Amen. Nakita nato na sa pagkabalaan sa Ginoo, ang mga katawhan gayud ni kurog. Apan giawhag ang mga katawhan na exalt ang Ginoo, dayigon ang Ginoo, simbahon siya. Kay walay makalabaw kaniya. Walay makatupong diha kaniya. So akong giawhag ang tanan na atong himayaon ng Ginoo, atong dayigon ng Ginoo, kay ang atong Ginoo ang ayan ug atuwa siyang simbahon.
diha kanimo, O Lord. You are, O God, eternal, O God. You're the great I am, O Lord. Like ka, O God. Kami unta, O Lord, muyukbo diha kanimo, O God, sa imong presensya, O Lord. Nga namutuod diha kanimo, O God, nga naipahatlog, nga nai-honor, O God, nga naipagsimba, pag-uubos sa mong kagalingon diha kanimo, O God, nga ngayon mo pa, O Lord. In the presence of a holy God, I bow down and I adore. You reveal the secrets of my heart, and I am shaken to the core. In the presence of a holy God, there's no meaning now to pray. You took all my sins upon yourself. I can only stand amazed, and I cry, holy, holy, holy God. How awesome is your name. Holy, holy. Holy, holy, holy God, how majestic is your reign, and I am changed in the presence of a holy God. In the presence of your infinite might, I'm so small and frail and weak. When I see your power and wisdom, Lord, I have no words left to speak. In the presence of your glory, all my crowns lie in the dust. You are righteous in your judgments, Lord. You are faithful, true, and just. And I cry, holy, holy, holy God. How awesome is your name. Holy, holy, holy God. How majestic is your reign, and I am changed in the presence of a holy God. And I am changed in the presence of a holy God. Amen. Amen. Once again, may buntag sa tanan. Pumunta. Morning. Gatong i-welcome ang matag usa. Beloved, let us love one another. Let us love one another. Love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7. My test.
Praise the Lord. Tinyo ta sa itong kaliwablis yung Bible, 2 Peter. Ningon ba ako nig 3 Sundays, sinabot nig 4 Sundays. Mo ni siya, napatay last nga series, nika next Sunday, gibahin lang nako kaupat kaning kuan. Pero under ni siya katulong nga points. So ang katulong nga point nako is nasa duha ka Sunday nga tawag ni sermon. So, but before tamad to na I want you to open Bible sa 2 Peter. Nya mudasig ko naitay mga tracks, palihog kog damog tracks nya panghatag ta. Nito nya please kog share sad katong mga sa FB page na to nga katong bagong video. Padaghan na makatultol kay suok manggod ta kanang di mangagi ang mga pasiruan dinhi. So, palihog niya sad niya kog share sad kanang kuan. So, naata karon sa part 3, God's gift of salvation, the source of godly living. In 1 Corinthians 15, di ba mao na ang chapter about resurrection nga the doctrine yang itudlo ni Paul sa mga Corinthians, because now concerning mo na verse 1 dia about Christ's resurrection. So, naslay question na. And we need to understand, verse 15 and to 19, gikuan dyan ni Paul, kung wala pa mataw si Jesus, kung wala pa mabanaw si Jesus pagbalik, actually, nagpabilin patang makasasala, manang verse 17. Diba? And 18, gibutang sa tiha, nga, kung wala pa sad, kung wala banaw Jesus kasi, apil na itong nangamatay na, nga Christian, nga, ang ilang kamatayon is malaglag raday sila. And most of all, kung wa mabanhaw si Jesus Christ, kita may pinakaluoy sa tanang mga reliyon. Useless man ito paganhi. Actually, tanan wa ni count. So, mo ni siya nga, ang centralist sad nga sa teaching yun sa Christianity nga si Jesus Christ is nabanhaw. Amen? Di lang kasi namatay og nabanhaw og ni kailab dito sa langit. So, ang katuyuan na nga namatay, nga namatay og nabanhaw si Jesus Kristo, pamamuhatag na ito gahom. O ka nga gahom is available na sa matag magtutuo sa dihang nabanhaw siya. So there's a power there. Mo na makita to ang pagabanaw ni Kristo is naikatuyuan nga ma-enjoy ta sa gahom sa pagabanaw ni Kristo. Mo na nga atong relationship with God is kanunay yun ang nagauban na tayo mga benefits nga naangkon diha. Especially ang power sa iyang pagabanaw. So, mo na itong benefits niya. Mo na siya nga, si Paul, kiningo siya, I want to know Christ and His power of His resurrection in Philippians 3. So, mo ni ang primarily desire ni Paul. Mo yung kinaunang tingnan nga, I want to know the power of His resurrection. Okay, once we know the power of His resurrection, we know that we are also a powerful through sin, through sa itong flesh. Amen? Nga we know nga ang kita mismo is naatay ka paglaom siya sa atong pagtuo. So, mo na para kung nakibaw ta nga nagpuyo ta nga nabanhaw na si Kristo sa kamatayon, mo ni nga we need to understand di na tubuhagon nga nagigahom uban na associated anang pagabanhaw sa atong sa iyang pagabanhaw sa atuas ang nga pagakristanan. So, kay kung wala siya nabanhaw sama sa kong gingon nato karong katong kaniad o si Kristo nga nabanhaw even until now atong kinabuhi wa gyud gahom. Amen? Muna, ang pagabanhaw ni Kristo sa kamatayon is naghatag itong influence nga itong kinabuhi na gitay gahom nga maglakaw isip Kristohanon. So, this is why makita na to nga only Christianity nga manaabag klaro kaysa ng paglaom. Kaya nga naman atong Ginoo na banhaw. Amen? Nga our relationship diyan ni Kristo is our buhi nga magluluwas. Nga magluluwas to nga makailata. Magluluwas na to nga mo-infuse, muhatag og divine power na to toward sa sala. Og labaw sa tanan nga ma-transform ta nga mahisama kaniya. That is why Christianity is not a principle nga di klaro ang principle Christianity nga based sa mga baseless or abstract principle kan dili klaro. Klaro kay atong principle kay nabanaw atong Ginoo. Amen? So true ana, that is why every believers nagutay gahom or resources to live a godly living. Mo ning gingon ni Peter dinhi.
We have a resources nga magpuyo nga Dios nun kay nabanhaw si Kristo. Mo na sa 2 Peter 1:16, ningon si Pedro diha, wala na mo ipasikad sa timunutumong mga suliganon ang among pagsangyaw. So, kay na question man siya yung pagsangyaw. Kinsa siya? Mo nang verse 17, kami kakita mi kadungog mising tingog katong transfiguration. Siya mismo kadungog nga, this is my son whom I will be pleased. So wa siya naghimog mga tumong-tumong nga mga pagsangyaw, may tungod sa gamhanang Ginoo nato nga siya mo anhi o siya mo balik mo ng chapter 3. So mo ni siya nga atong Ginoo is gamhanan kay siya nabanaw. Busak kita sa natay gahom nga magpuyo gayud nga Dios nun. So mo nang di na to kalimtan nga sa diyang naluwas ta, sa diyang nakadawat og eternal life. Kuyog gyud na ang gahom sa Dios. Amen. Kuyog gyud na ang divine power. So mo na si Pedro nagsulti kanato nga ang gasa sa kaluwasan nga gihatag niya dinhi kanato is pertaining to life and godliness. Di na siya only nga kaluwasan human wa nakakibaw si mong kinabuhi. Wa kay life kanang magpangita pa kasi imong sa ang life. Paglabos tanan mangit magbuhat pa kang mga butang mahimo kang Dios nun. Mao ni siya atong kaluwasan. Package na ni nga gihatag sa Ginoo. Mo na nga we need to understand last Sunday nga atong we have divine enablement. We have divine nature and divine power nga through ana mo make tag effort to atong ikadungang atong pagtuo sa kani nga mga maayong pamatasan. Amen? I hope ato na nang gi-apply karon sa isip Kristiyanon. Kay true ana is diyan ato mailhan tungod sa ang pakigbatok sa false teaching. Kaya ang false teaching puno sa mga paghakog. Wa gyud sila characteristics nga biblical characteristic mugawas gina ang sensuality ang ilang mga kinayahan. Mo nang we need to understand nga ato gining puy-an. Ug mostly unsa pagkumbat nila falsing is para sa magwait ta sa pagbalik ni Jesus Christ, which is duol na. Mga seconds lang, ana na lang. Dito ako kibaw. So to continue to this divine involvement, mo na mo continue gyud madasigon ta nga maningkamot sa tong pagtuo nga di ta mahimong ineffective ug unfruitful, nga walay hinungdan ug dili mabungahon sa atong pagpuyo nga Kristohanon. So the question is, what is the result in using the resources, a resource of our salvation? We need to understand na resource na siya power atong salvation. How do we know if we are not using the resources of our salvation? And katulo is, how can we be productive in our salvation? So kani mo focus sa gud ini. Kay sayo pa tong pagsabuton sa ginang productive sa tong kalawasan. So, I want you to stand up. Let's read 2 Peter. Basahan to 2 Peter. Ato basahan 3 to 11 gyapon. Pero makita to tibok context ani. But mo focus ko sa 8 ug 9. Kaya man na matutulas Sunday katong 5 to 7. So, ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanang butang may tungod sa kinabuhi ug pagka-Dios nun. Pinaagi sa ato ang pagkahibalo kaniya nga nagtawag kanato ngadto sa iyang kaugalingong himaya o pagkadalaygon nga pinaagi ni kita iyang gikahatagan sa bilinhon ug dagko nga mga saad aron nga pinaagi ni kamo makaikyas gikan sa pagkadunot nga niya sa kalibutan tungod sa pangibog ug mga himo kamo mga magaambit sa Dios nung kiniya. Tungod ni ining butang nga himuan ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo mudugang ang kaligdong ug sa kaligdong ang kahibalo ug sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon ug sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkamalahutayon ug sa pagkamalahutayon ang pagka-Diosnon ug sa pagka-Diosnon ang pagbati nga inigsuon ug sa pagbati nga inigsuon ang gugma kay kung kining mga butang nga inyong mabatunan ug magtubo dili kamo mahimong walay hinungdan ug dili mabungahon diha sa inyong kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay si bisan kinsa nga nakulangan ni ining mga butang nga buta ug igo lamang makita sa tuol ug nakalimot nga siyam na hinluan na gikan sa iyang mga sala kaniadto. Busa mga igsuon, pag mainiton gayud sa pagmatuod sa inyong pagkatinawag ug pagkapinili, kay kun himuon ninyo kini dili gayud kamo mapukan, busa aduna unyay daghang kaayong pagpahigayon alang kaninyo sa pagsulod ngadto sa dayong kingharian sa atong Ginoo ug manluwas nga si Hesukristo.
Magampo kita among langit ng Amahan, Ginoo, salamat. Salamat Lord sa imong pagabuutan, sa imong pagamagugmaon. Nga wa gyud ka na usab. Bisan kami Lord, unstable kanunay sa among pag-respond ya kanimo. Ug salamat sa imong pagkamanitudaanon kada adlaw Lord nga ikaw nag-provide sa among mga pangkinahanglanon. Ug himuha Ginoo kani nga pulong Lord. We pray Father, ikaw ang Dios, you are almighty, you're holy Lord. Yan in your presence O God, there is a fullness of joy Ginoo. Busa Ginoo among ipataas kaniya among panagtigom nga ikaw mahimaya nga imo kong giyahan Lord, nga imong pulong masibya lamang ug makasabot gyud kami Lord nga sa imong katuyuan nga kami nagtapok alang sa imong kaymayaan lamang Ginoong Kristo. So Amahan, akong gihangyo nga ikaw magagiya kanako ug sa imong katawhan Lord. Dalaygon ka Ginoo, in Jesus name we pray. Amen. Lingkod ta palihog. So mao ni siya, amo na ang title, God's gift of salvation is the source of godly living. So mo to last 2 Sundays, divine enablement. We have divine power. So makita mo si Peter na mao niyang before sa ingon paningkamot mo, gitagaan sa gyud niya unsa ang atong naangkon. Amen. So makita mo this is not about ourselves, it's about also gyapon sa gahom sa Ginoo. So divine enablement is divine power and divine nature. Mag-aambit na ta mo nang mahimot ang Dios nun kay mag-aambit na ta sa nature ni Hesukristo. Ang ikaduha is matong ang hawhag, ang tawag nga mutubo gyud ta. Mo nang paningkamutan ng taning mga hiyas o mga virtues which is we need to pursue this kani as a believer sama sa ngingon last Sunday. Ang kanang sige gyapon tag-struggles tong sala di na makahatag kasiguraduhan sa tong kaluwasan. Ang makahatag tong kasiguraduhan sa tong kaluwasan is kanang nag-apas kanunay sa mga maayong pamatasan. Amen? Sa makinayahan nga Dios nun. Dili kay pila na ta ka years, 3 years, Christian 3 years, 5 years, 10 years na gyapon ta sa unod, nag-struggle gyapon ta sa unod. Kundi mag-struggle na ta sa mga maayong pamatasan. Amen? O mao ni siya ikatulo nako, the certainties of our salvation, ang kasiguraduhan sa tuang kaluwasan. Unsa man, mao ni siya the result. Point 1 nako is the result of God's resources. So there's a result sa God's resources dinhi. There are two. There's a positive and negative result akong i-discuss diya. And ang subpoint number 2 is makita sa nato is to making your calling and election sure in verse 10 to 11. Mo na ang next Sunday. So ato nang tikon niya karon mag-start ta sa resources nga ang God's resource. How do we use? So naara gini we need to understand we have resources sa atong pagka manluluwa sa atong pagka niluwas. Natay divine power. Ang question, giunsa to paggamit or ato pang gigamit? Amen? Mo ni usa ka butang nga angan ato masabtan. Kay kadaghanan to, yes, daghang kami claim nga Christian and yet ang kinabuhi wa gamita ang iyang unsayang nakangkon nga identity. That is why sa Ephesians mo nato makita sa dihidin niya. So in verse 8, niya siya for if these qualities. So makita naman the word for is a reason. It's a conjunction word nga gisundan sa conjunction which is if conditional. So makita mo kung na conditional sa to pa ikaw na nagihatag sa Ginoong kaluwasan tama sa ngong lasan di imuha ng turn imo ba nang gamiton or di kanang gahom nga gihatag sa Ginoo. Ang balang espiritu ni submit baka sa balang espiritu nga naa nimo nga gihatag sa Ginoo mo to kung gibasa pag early before ta nagpray. Nagitagaan na tag balang espiritu sa Ginoo para mausab ta. So mani nga dapat ang pagpuyo usa nato isikuso dapat epektibo nga kinabuhi alang kang Kristo. Manang kadaghan to is dagang Christian nga makita mo pila na ka years naglakaw wa di gyud epektibo ilang kinabuhi. Kay mao ni siya wa gamita ang resources nga gihatag sa atong Ginoo. So that is why Peter ni gihatag og rason nga gihatagaan tag gahom sa atong Ginoo pinaagi sa atong kaluwasan. And then kani nga condition is iyang gihatag is iyang gi-provide is ato ba ning gamiton sa pagpuyo nga Dios nun. Kadagan kay mo claim og Christian gamiton sa pangwarta. Dili nang pagka-Dios nun. Amen. So mo ni siya nga usa sa mga butang nga angay gid atong bato mo ni ang false teaching. Gigamit man sa mga pangwarta sa uban nga okay ra nang maghimog sala kay di pa mo balik Jesus Christ or di na mo balik Jesus Christ. So why Peter gives a conditional reason? For if man siya nga nihatag man si Pedro ani.
So that we can evaluate ourselves as a believer. Iyang recipient, maka-evaluate siya, gigamit baka nako ang nadawat ng kaluwasan ang gahumani. Di ba? Nga magpuyo og godliness, Diyos nun nga kinayahan. Or asa nako gigamit ni nga resources. So, mo ni nga usa ka butang man the result of God resources. How do we use giunsa nato paggamit ang kaning nga resources sa Ginoo? So there is a positive nga outcome gayud ani if we pursue katong mga kinayahan sa verse 5 and 7 kung nag-apas ta ato. A negative result is mo na siyang wa ta mo pursue. Manang verse 9 atong makita dinhi. So si Pedro nag-start gid sa positive. Unsa may angay buhaton para ang resources sa Ginoo ang gihatag kaluwasan is magamit gayud nato. In verse 8 mo siya nga may na si positive exhortation. For if these qualities are yours and are increasing. So di siya pwede nga, pagbago pang Christian, mo na imong kinayahan, pagdugayan na, wala may increase. Ako ni-explain niya, unsa ning increasing, bisag ako naglibog, unsa may pasabot ni increasing. So we look at, nga unsa giday point. So, makita tanaw sa ubang verses sa Bible. So, kaning, makita nimo, for if these qualities, actually, kung basahan nimo ang NASB nga Bible, wala gyud nga word qualities sa original text. Gipuno ra ni sa translator. Kung tanaw nyo nga NASB nga Bible, nga English, italic gina gipuno ra nas translator. Sa to pa, for if this rani. For if these things, actually, nga kuan, uban it's things, mo na sa New King James Version things. So gihimo siya butang nga kuan, but sa NASB, ESV, NIV is qualities. So ato nang gikuan last Sunday, characteristics or kinayahan or virtues, mga hiyas. Mo na atong gi-refer din sa nga kaya mo na to matawan mo verse 5 to 7. So kani if these things or qualities nag-refers ni sa mga virtues nga i-pursue nga magpuyo tag Dios nun. So mo to nga maayong pamatasan, kahibalo, which is kang Kristo, divine truth. Mo nang kahibalo ha. Kada self-control, pagpugong. Ikaw pat is pagkamalayhotayon, perseverance ka na lang. Ikagato is godliness, kalima. Ya brotherly kindness, ikaunom, ani kapito, gugma. Amen? So makita mo is kana kung nag-pursue ta na, mo na siya nga if these qualities are increasing. That is why makita na to nga as a Christians is mo progress gyud ato ang pagka Diyos nun. Amen? Di siya magka-delineated. Ako na-explain ang pagsabutan nga kani nga kay para ang mga tao kung unsa lay sulti sa ubang tao nakita bang ebidensya sa atong pagka-Kristohanon. So, we need to understand kani nga qualities is mo exist lamang ni sa atong relasyon ni Kristo. Di ni mo exist sa atong relasyon sa kinsa diha nga ni relasyon kag Kristohanon human ni mo exist ang mga kaning kinayan. No. Dapat kang Kristo ug relasyon do kag kanang idol diya, di na o picture unsa ba na, di na siya relasyon reliyon na. Ang relasyon is internal. Amen? So mo nga we need to understand nga mo siya for if these things for these qualities increasing mo na siya sa kanang nagkadugang ambot sa Cebuano sa kalimot ko sa Cebuano if this sana ko sa 8 kay kung kining mga butang nga inyong mabatunan o magtubo sa NIV increasing measure o sa New King James Version is abound. Actually, synonym ba ni gibalik-balik ni Peter dinhi na makita tani din niya. Kita to is the word increasing means to bring forth in abundance. Magdagaya. Kanang mag-awas-awas, become more. Means abundance is super abound. Nga magtubo gyud. Kanang sa tubig ba nga gibubuan ka nga di maundang. So mo na siya nga it's a present tense pictures that continually nga magpadayon ka nga magdagaya, magtubo sa kaning mga kinayahan. Nagdagaya. So it's a lifelong pattern sa sumbanan nga atong pagtubo is may samatan ni Kristo sa iyang kinayahan. Mo ni siya is lifelong. Mo na nga dapat continually growing in these characters. So lakton pagkasilti nailhan ta isip Kristohanon nga magdagayaon nga kinayahan nga Dios nun. Di kay Dios nun ta paghapon, pagaugma, magawa,
Mata na ubay nga kanina pa ko nakuha ni pudili tanan. The question is, ang kuya ni nagkawagtang na nagkadugay ka gusto nagkawagtang na. Dapat tibuok kinabuhi ito mailhan nga Diyos nun ta kanang atong kinayan ng gawas gayud nga Diyos nun. So mo ni siya nga nagdagaya, mag-awas-awas sa atong mga pamatasan. Mo ni usa ka butang nga angan natong makit-an sa atong kaugalingon. But the question is, kaning makinayahan is tunod anay bang nagkadagaya sa imong kinabuhi as a Christian? Or nahimo na kadugayan nato nahimo ta espirituhanong lubnganan. Kaman ang espirituhanong lubnganan? Wa na gyud baho na kayong stink na kayo ang baho atong pagkakristohanon. Di na siya nga nagkatubo ta diha. Mao na si Pedro nga kaning dapat kaning makinayahan is dili stagnant. Magtubo sa to pa mas managhan pa. Ito rin ang isulti din dapat pa mas managhan pa nga mga kinayahan. Wag apil dyan gentleness, wag apil dyan kindness. Diba? Kung makita to sa Colossians, so daghan pa, makita ang cheerfulness. So makita some believers claim nga naa sa ning qualities, but the question is, ni-grow ba ka ni? Nanaghan ba ni sa imong kinabuhi as a Christian? O nagka-minus, nagka-deduct? Antod, wa na yun makita ni. Amen? So, mani nga usang gingon ni Kwan nga, dapat sa believers, mo-grow ta aning mga kinayana. Di ni magpabilin nga pitulang, kundi manganak ni siya mga batasan nga Diyos nun. Di ni sa atong kinabuhi. And the real, kuan ni is, practice ni sa real classroom. Kanas panimalay. Si mong anak, si mong bana, si mong asawa. Kung dadon na to sa mong office, kung asa ka na-spend, kung dadon na to sa simbahan. So, kay kung sa Kristohanon, kuwang ani nga pagtubo sa kaning mga area, mo na nag-ilan nga, i-deteriorate ka, hinay na kadunot sa imong pagkakristohanon. Mo na itong ilanan. But this is why we need to apply, mo taning sa verse 5, apply all diligence. Kumantay mo, it's an effort, it's a labor. Nga we need to work out this kind of characters. Kaya kung di na may workout, magkawa yun nato as a believer. Magkawagtang yun. Muna nga, makita na to nga, we need to apply this because this is a serious issue for our spiritual health. Munang daghan kayong Christian, magpakita nga ni manifest productivity kay silang kinabuhi, pero then manifest, nagpadayag nga wala day siya nakabot. Say pasabot ako ani. Kugihan kas tanan pagkakristohanon, which is good na, important na. Nangalagag ka, ni-share ka, Bible study, nag-Bible study after ka prayer meeting, pero wa ka na usab, wa ka po ipulos imong kinabuhi. Importante ato mang kinayahan, di mang external things. Kay religious man external things. Importante mga lagad ka, maglimpyo ka CR, pero kung may manghugaw, mga saba ka. Ito, di ba? Kung yung makampat yung hugaw, mga saba din ka, kasaba din mo. Dapat mo grow ta. Muna yung productivity. Muna ang nga itong productivity, it's not about the outcome sa external, which is important, but ang importante ato yung karakter. Isip Kristohanon. Muna nga usa sa mga butang, yun nga angan atong mailhan. Kinahanglan yun nga madayag gayud ang bunga sa kinabuhi sa matuto. Aron mapatud-an gayud ka nga usa ka magtutuo. Munang John 15:5, ningon Jesus says, you will bear much fruit. Mamunga jud kag daghang bunga. Ningon si Kristo in John 15. Amen? Mo na ang number 1, abide in me. So sa believer expected na ka nga mamunga tag daghang bunga, ang bunga ang gisulti ni kaning mga kinayahan. Amen? So, there is a way we need to continue to grow as a character, Christ-likeness or character ni Kristo. Nga magkasaka, mag-increase. Dili siya mo decrease. Kaya kung may sama ta, kung mo-grow ta sa character ni Jesus Christ, muna si Jesus Christ mo increase. O atong kinabuhi mo decrease. Amen? Lato ba kasi kung madagayaon gani increasing, si Kristo na makita sa atong kinabuhi. Di nakita atong kaugalingon. Amen? So, muna, daghan sa mga dili magtutuo, maglisod gyud sila sabot. Kay tungod daghan sa mga magtutuo, wala madayag ang mga bunga. Lisod kay lang sabton.
Daghan og moingon Christian pero di sila makapamatuod sa ilang gituhan nga kay wala sila'y bunga. Muna ang dili unbelievers di sila ka bagisod nagtuo nga Christian ka. Kay wa may napakitang bunga. Mo nang kinahanglan magpadayon ta og tubo sa mga Dios nung kinayahan. Aron, mo ang sunod nga statement sa verse 8. Dili kamo mahimong walay hinungdan. Og dili mabungahon diha sa inyong sa inyong kaybalo sa atong Ginoong Hesukristo. So, mo ang kita kaning dili di refer is give, pero di mo makaprovide. So kung di gina gamitong resources ato, di ta makahatag sa atong pagkaybalo ni Kristo nga ineffective ta. Unfruitful ta. Muna refer din ni give. So it means they render you, dili ka mo mahimong. So the word din is dili, wala hinungdan, useless. They keep you from being ineffective. ESV and NIV or New King James Version, Byron. Kaning wala hinungdan, sakit kini paminawon. Amen? Kung masultihan ta ni, pero ang Bible nag-ingon man nato, kung di gud ta mo tubo, kung di gud ta mo grow aning mga kinihais, wa gud ta hinungdan sa tong pag-ila ni Kristo. Mo na importante kay sa Kristohanon gyud kaning mga kinaiha. So mo ni siya useless. Mo ni gingon ni Jesus Christ sa usa ka kaulipon nga gipiyalan katong 3 talents, 5, 2 ug 1. Di ba? Nga katong last nga ulipon gitaga niya 1 talent para mi-invest niya. Ulahi ihang gihimo. Mo na ang verse 26 miingon nga galon walay hinungdan. Ngano nga hinungdan? Gibutang dia og tapulan nga sulugon. Kabantay ka ng tapulan, wa gyud hinungdan. Amen? Wa gyud agi. So literally means without work, without labor. Doing nothing and are not working the ground and so living without labor. So nagpuyo siya nga wa gyud nang nibaho, wa gyud na ning kamot. So it describes inoperative and unserviceable. Di siya mo-operate. Basyag kanang tawag gani? Okay ba tanang kanang mga bakol, kamadawtan kanang pero kumplito ka. So, this why ineffective. Yielding no return or worthless. Mana nga kaning useless is nag-convey sa several ideas nga gibutang sa lain-laing context is unemployed without anything to do. Matthew 20 verse 36. Being unwilling to work, wanting nothing to do, shunning the labor which one ought to perform, idle, neglectful, or lazy, is used in Titus 1:12, and unproductive, useless, unprofitable, or worthless. So, kaning mga tao kaning din nga useless is wa gyud gihimo sa iyang kinabuhi. Idol ra gyud siya. And we need to understand, di lang kay useless, kung wa kay gihimo, wa gyud kay makaput. So, standing around. So, quote, ang useless din wala hinungdan, describe that which does not fulfill its purpose. In a spiritual sense, useless means to produce no good for God, with the virtues mentioned above increasing in one's life. And Christians will not be useless or effective. A Christian will not be useless or effective kundi gani na to i-labor kining mga butanga. So man nga useless man si Paul sa Romans 12:11, ayaw kamo pag tinapulan. Hinoon pag mainiton kamo diha sa espiritu, alagarin ninyo ang Ginoo. So dagan kayong mando sa Bible nga ayaw kamo pag tinapulan. Nasa James na siya. E kaduha is useless, the same ba ni unfruitful or unproductive. Walay bunga. Means baog. Barren is baog. Takto pagkasulti. Without fruit or it pictures a tree. Gabantay mo ng latig. Karing tanong ba, ting bunga man niya karon? Amen?
Tanang favor nga circumstances na sa tanom. Uwan, init, iyap yung buwan nga tigbunga, pero wa mo produce. Mao ni siya ang mahitabo sa Kristohanon. Nanan mong kaluwasan, gitagaan ni mga tingbunga nata, pero wa gyud mamunga. So mo na nga usa ka butang nga angay sa tatong ma-learn sa dini kaning gingon nga kung di nato gamiton increasingly ang gahom nga gihatag sa Ginoo, mahimot tang useless, walay nungdan o walay og baog diha sa Ginoo. That is why kabasa ko quote, this is an oxymoron for a believer. Oxymoron ingon nga di ni may tabo sa usa ka magtotoo, genuine believer. Kay contradiction is a term. Believers bear fruit. No fruit signifies no root. And no root equates with a dead plant. End of quote. So ang magtotoo is dapat mamunga gyud. Kung ang magtotoo wa mamunga, wa kay ugat. Kaya wa man kay ugat, it means patay ka. Wag yapon ka ma-born again. Amen? So, mo na nga we need to understand, there's a things nga gibutang sa Bible mga unfruitful. Sama ng infants, bago pa nga Kristohanon. Managingon diya sa 1 Corinthians 3:1. Or kinahanglan pagka spiritual milk rather than solid food. Hebrews 5:12. Manang you are tossed here and there by waves and carried about every wind of doctrine. Ephesians 4:14. But believers on the other hand is kumigimandot sad nga continually mo grow gyud ta. Padayon ita grow man na si Peter ni urge gyud sa 2 Peter 3:18. Grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya nga naman, mao magini padulngan na nagtubo sa mga mag-isip magtuos. Sumala si Pablo nagsuwat sa Titus nga mga taga-Krita, bakakon, mga salbahis, kaon ray ginuhuna og tapulan, Titus 1:12. Muning kuyawan ni ron. Diba? Pero nagdasig pud siya si Pablo kang Titus nga ang mga magtutuo diya sa Krita nga kinahanglan ang mga Kristohanon makat-on og buhat og maayo aron ilang pagbuhat niya na mao na ilang plataporma sa pagwali sa mayong balita. Muna kung magtinapulan ta sa itong pagka-Kristohanon, kung di ta ni paninggaman mausap ta, huwag yung tayo platform to share the gospel. Kaya nga naman, huwag may nakita nga bunga din ka na to. Isip Kristohanon. Kung nga ang mga Kristohanon, wala man mamunga. Nga wala may epekto ang pagkailala ni Kristo. Si Jesus Christ na itubag. In Mark 4:19, apan ang mga kabalaka nining kinabuhia, ang gugma sa bahandi o ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy, mupagtibabaw og malumos sa mensahe busa dili kini makapa munga. Sumo niyo sa kabutang sad. Nga nganong atong i-neglect ang resources? Nga i-neglect nato ang divine power because na-focus ta sa kabalaka o katigayunan sa kalibutan, mga pangibog sa kalibutan. Mo ni nga ato ni makita sa sunod nga verse. Kung ato ning gamiton ang resources sa atong kaluwasan nga nagdagaya, dili gayud ta mahimong walay hinungdan og mapuslanon diha sa atong pagkahibalo kang Ginoong Jesucristo nga atong Ginoo. So this speaks of a true knowledge of Christ. Mo nang sunod nga statement ini, true knowledge conveys nagdala nga pagpasanabot nga dako ug dako isang pagsabot. Large iyang pagpanabot diha ni Kristo. Yan nagdala ni nga pagpanabot unsa man intimate personal relationship than the simple nga katuyuan. Na juga intimate. Di juga kasabot kung mubasa ra ka, di ka mo tuon, di ka mo pray. Di siya ka kasabot sa kung kutob ra ka dinhi, uman di ka mismo, di ka mga Ginoo magbasa og mga giya sa Ginoo. Diyan na ito makita man ang paningkamutan. Man ang mulavor ta. Now we know we have an extra time. But that's why our knowledge in Christ will only be effective kung namunga ta sa kaning mga pamatasan. In an increasing measure. Dili ra nga diha ra kaugma mawa. Kundi that's why we will says nga kita mga Christian is Christianity or eternal life knowing Christ. We need to understand, di na siya kutob rasulti. Dapat makita na sa batasan o aksyon. Amen? Di siya kutob ra diha. Muna nag-serve ta sa Ginoo, nag-praise and worship, Bible study, prayer meeting, that's good. Nindot na, importante na. Kaya ito may workout. Pero kung wala mo usap itong kinayahan, wag po na produce ug bunga. Muna ang sentro sa Christianity.
dapat mausab gyud atong kinayahan ug magkasaka. Kay ngano man, mao ni, kay kung naarata ng mga butang nga pero wata na usab, mo ni gitawag legalism. Pareha ra tag Pharisee. External ra ng butanga. Mo na atong i-pursue gyud ang atog yung kinayahan diyan ni Kristo nga may sama ta ni Kristo. Mapaubsanon ta. Puno ta sa pasensya. Magyugmaon ta, mubati ta sa matag usa. Mo nang kaning list dinhi nga una sa gyud nga atong makita gyud. So that is why nga sa believer we need to understand nga mugro gyud ta og magkasaka gyud nga atong kaning nga atong pagkaila ni Kristo nga makita gyud tong kausaban pinagi sa tong pamatasan. That makes sense good. Mao ni siya. Bisag unsa pa kagugihan sa Ginoo kung wa ka nausab sa productive pa kay external, just nindot na siya, nahinglan pong simbahan na, pero kinahanglan imong batasan mausab gyud. Ma-Christ likeness gyud ta. Kaya nga naman, kung di ka mausab ka, databahon mo, wak kay ka-team. Sige ra kag reklamo. Sige ra kag bagulbul. Gahuman na maundang ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. So, I remember nga since nagtrabaho ko sa company, dili pa ko Christians, is most duty ko, wadyo ko agi. Magmais-mais ako. Magkori-kori ako. Kung kay panggabi ko, kung say download buntag, di gyud na ko milabtan. Matug ako. Yeah, which is, pag Christian na kayo, na-appeal lang ka, nag-promote ako, appeal ako meeting, di ako kasabot na dako, di kayo nag-loss sa company. Munang di lang ganahan nga pahunungon ng machine, dapat magdagana, kaya na ko na salvage value. Yan economics. So, kasi wa ako pagbati. So, pag-appeal na ako, nga, dako di kayo nag-loss, kung di magdaga ng machine. Kanang nagprokita la busy ra ko. Pero ako di ko productive. Kaya mo ko output. So kung ato ni butang sa espirituhanong kuansad, yes, we attend every meeting, prayer meeting, serve ta sa Ginoo, simbahan, mapiltag service, mapiltag Bible study, which is importante na. Pero kung wata na nga usab sa Dios nung kinayahan, dili ang gingarian sa Ginoo lakansi, kita may lakansi. Kaya nga naman, atong pamilya, di ka kita kung tinudanay ba atong Diyos nun, atong Ginoo nga atong gisimba. Atong office mate, atong mga anak, atong mga ginikanan, di sila kakita nga tinudanay ba atong Ginoong gisimba. Kaya wa man ta, di man ta mabungahon. Man importante kastanan sa atong paglakaw, isip Kristohanon, ug maglisod gayud sila sa pagtuo sa Ebanghelyo nga sige na share. Kung init gyapon tag-o, mubo gyapon tag-gigol, dali gyapon ta masuko. Laog gyapon ta, di ta manghitagon. So mo nang usa ka butang nga angay sa atong i-workout. So how are we in our godly characters? Nga gisulti din ni Peter, increasing or decreasing? Sa imong pagkapila na katuig, okay man na first year, second year, okay man na nga Christian kung bago pa ka, masabtan na. So 3 years, 5 years, 6 years, to 10 years na ka, kung maura gyapon ka, manikuyong. Dapat increasing atong mga bunga, madagayaon nga mailhan nata nga Diyos nun na atong pagsulti, Diyos nun na atong gawi, Diyos nun na atong pangununa. Amen? Nga si Kristo gyud ang makita. So, the question, mao ba niya itong aim sa itong pag-ila ni Kristo? Nga mamunga ta og mga bala sa fruit of the Spirit. Para itong aim lang, para na lang ko yung knowledge. Manang yung ni Paul sa 1 Corinthians, knowledge pop up. Kung di ka mausab, useless mo ng knowledge, parehara tagyawa. Amen? So sa imong pagpangalagad sa Ginoo, sa imong pag-ila ni Kristo ng imong Dios o manunubos, makaingon ba ka nga nadigaya na kaning mga hiyas nga gisulti ni Pedro sa verse 5 to 7? Makaingon ba ka sa adlaw-adlaw nimong kinabuhi is nagtubod yun nga mga Diyos nung kinabuhi? Mao ni ang mapakita nga productive ka. Dili atong presensya ra gyud sa simbahan. It is ang change gyud sa atong character and attitude. Manang dili gayud ta magtinapulan sa atong pagka-Kristohanon. Kay kung magtinapulan ta, wa gyapon tay bunga. Amen? So now we go to the negative result, which is Peter gives us another reason. Why Christian, was sila hinungdan, o di sila epekto
silang pagkahibalo ni Jesucristo ng ilang Dios. Mo ni ang number 2 is negative result with a negative warning. So for he who lacks these qualities, so reason na put, for he who lacks this quality, he or she ni dini, sulti sa mga believers ha, dili sa mga unbeliever, kaya mo yung believer, lack this quality is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. So lacks this, so kuwang, which means the other translation, these qualities aren't present in your life. Muna sa GWT translation. So, who failed to develop these virtues, NLT, and sa Phillips translation, whose life fails to exhibit these qualities. It means di madayag, di makitaan. Kisa to napakyas, nga di ni makitaan ng mga hiyasa o mga kinayana. It means blind, buta, o short-sighted. So, kung di ni madayag itong magkakasyahan nun is butata. Kanang short-sighted, the same ba na mga meaning sa gabi kaniya, kung kanya. So, the blind means is a blind in spiritual truth. Kibaw ka, mubasa ka, pero blind yapong ka sa kamaturan. Amen? Kaya waman tamusab. So, kung blind ka, sa may picture na, it's darkness. Kangit-ngit yapon na itong kinabuhi. So, yes, we know the truth. But spiritually, what a kibaw. Because in 2 Corinthians 4:4 mo ni ang work ni Satan. Unsa man? Is to blind the mind of the unbelievers. Mon disla kasabot. Muna Jesus Christ described this in the church of Laodicea in Revelation 3:17. Di ba? Kung basahon nimo, for you say I am rich, I have prospered, and I need nothing. Ningon ang mga church sa Laodicea. Not realizing that, ningon Jesus Christ, not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. So simbahan niya, believer niya, ano na sa dato sila is kanang was lang nang hilang sa unsa, ningon si Kristo, ang kuya man ay kuya kung Ginoo ni mingon nimo. Okay rang tao. Pero si Kristo ni mingon, ang Ginoo nimo absolute na manggod na. Amen, wala gyud laing tubagan na. Hugaw, makasasala ka, makaluluoy ka, hubo ka, butasag ka. Butasad mo. Muna gingon ni Jesus Christ sa Church of Laodicea. Muna makita sa mong useless. O diha. So either, kanang useless diya is, ang context sa either di ka born again. Kaya may useless nga born again. Amen? Useful man tanan. For the kingdom of God. So, that is why our spiritual eyesight is, muna siya, is gihatag na sa Diyos, no, sa Ginoo sa dihang maborn again ta. Sa conversion na to. It will take place sa illumination sa Holy Spirit. So, nga, as a believer, di na dito puta. Kakita na spiritual eyesight. Ay, kaduha is short-sighted. Say short-sighted, it means unable to see far off. Kapatay mo kanang daw tag mata, short-sighted ako, far-sighted man ko. Manam nga chuhus ko, kaya di ko kaduol, di kita og duol, di ko kita og duol. Ang mga asawa is, kanang, di sa kitag layo, manam mga chuhus. Man say far-sighted. Kaya kanigibutan ni short-sighted. So what do you mean by short-sighted? Is, makita mo, di siya kaklaro og layo. Mana siya nga sa kabutang sad. So, lakta pagkasunod, kung di siya kaklarog layo, kaya ang kinabuhi na focus sa kalibutan siya kagalingon. Wala sa mga langit ng butang. Wala sa future, sa eternity siyang padulngan. Muna may tabo. E kung wata may improve yun, wata magkadaghan na itong mga kinayanan ni, it means focus sa kita itong self. Muna kadaghan sa self. Muna kung sige ka kuno na self, di jud ka mo grow sa imong pagkakristohanon. The Bible says, speak na mo na works of flesh. At remember, nasa ta ang kita sa believers, victorious na sa ta sa sala, Romans 8. Patong ibasa Romans 7. Ba't kadaghanan nato is may embrace ta sa itong self? But the question is, mong padulngan is willing baka mo piya na kanang salaa. Nga naman tayo, gi-equip naman tas Ginoo nga mga resources sa itong pagkaniluwas. So, that is why ang concern ani mga kaning short-sighted is about earthly things and in his earthly life, not kingdom mindset.
So mo na siya nga makita na to nga pas nako sigo katubag laptop bugat ka kong mata. Di na ako kanang sakit na kanang di na ako klaro. Mo sa na siya kung sige tag-focus atong self sa kalibutan, di na kita sa mga langit ng butang. Di na kita unsa importante sa imong kinabuhi. Which is ang mga espirituhan ng butang. Atong importante per may atuan na lang kaugalingon. So morning gingon din ni Peter there, for he who lacks of these qualities is blind or short-sighted. So he focused on the earth and the things of the earth nga mulabay ra man ning kalibutan. Wa gay ayong kalibutan na makita na matong sitwasyon ngayon. So that is why kani mga magtutuo nga kulang sa abilidad nga makita sa mga eternal things pag ilang ma-focus sa temporal, makita lang temporal ra, kailang kinabuhi napuno sa kabalaka, napuno sa pagpuyo nga worries, napuno sa kahadlok mo nang useless law di good mamunga. Mo sa sa kabutang sang short-sighted because focus sa self mo nang puno sa kabalaka ug kahadlok sa kinabuhi. So these believers are mo nang focus na sa self, focus na silang sa kalibutan because they are lack of assurance sa kaluwasan. Mo gina ang timanig when you focus sa imong self sa kalibutan, lack kay assurance sa imong katong kaluwasan. Kaya nga naman, manang gani mga tawhana, kani mga believers is dugay silang Kristohanon, 5 years, 3 years, 4, 5 years ng Christian, they always ask, am I saved? Dapat naroon sa mga first year o second year. Pero kung dugay na ka is, di na ka mangutanak, kundi is, nga nung save naman, kung anong naghimo pa man ko mga sala. Amen? Dapat mo grow na ko. Dapat nabiya din na ako, kani mga sala. Kigig na ako'y gahom, nga gihatag sa Ginoo dinhi ka nako. So di na taan ang kuan kay because pinitan ang truth ng Dios. So this kind of Christian nganong nganong kuan sila is nganong blind sila, short-sighted because they have been forgotten His purification from His former sins. Nakalimot sila is sa information nga gipasaylo na sila. Giluwas na sila. Giluwas na ta, hinumdumi giluwas na ta ni Kristo. Unya ang pagluwas sa Ginoo dili siya basta-basta nga pagluwas ni antos siya ug iyang gibayaran tong sala dito sa cross. Busa kung wa pa na tumatugkad gayud na ang atong sala kung unsa ta kasalbahis, mo na mag-after gapunta dinis kalibutan. Remember, Christ is the greatest treasure sa itong kinabuhi. Busa kung di gini mo maangkon si Kristo, kung di mo ma-surrender mong kaugalingon, isip sa imong mga sala sa kalibutan, kung nag-apas gapon ka sa kalibutan, di ko kakita nga si Kristo nga may tinudan na yung kinabuhi na to. Ug mo yung tinudan na yung kinabuhi sa itong pagka-Diyos nun. So man, di having been forgotten, nakalimtan nila na ang information nila na dungog, ang truth nila na dungog is nagkadugay sila is di na importante nila. Kaya nga naman, na-focus na silang self o sa kalibutan. There's a lot of Christians ingani. Pagbago bang Christian, malipayon gistanan. Pagkadugayan na, wa na. Ikalimtan na ang gibuhat ni Kristo. Mabata importante, you preach the gospel to yourself every day. Kinahanglan ato yung walihan atong kaugalingon may tungod unsay gibuhat ni Kristo sa cross. Kaya kung ato na sa likoy, di ta makahinumdum nga wa gyud tay ayog, wa gyud tay hinungdan. And we need to understand whatever unsa tong naangkon diha is we need panalangin nas Ginoo, grasya nas Ginoo. Kay isip makasasala ang ato yung mahatag sa Ginoo is sala ra gyud. Manang di ta manghambog kung unsa tong nakabut. Amen. So that is why when he forgotten his purification. So the purification is to make clean. Describe the process of making clean. Di ba mo unsay process gihimo ani? He sent His only Son. He died for us on the cross. Mo na procedure para lang malimpyo ta. Remember, kita tapulan kita. Bisag maglimpyo, magpahid as hugaw, lamisa o anything. Amen? Pero kana gibuhat ni Hesus Kristo.
Di lang kay 1 year, ni anto siya 30 years to 33 years para lang magpuyo din sa makasasala nga kalibutan. That is why was time sa iyang kaugalingon nga tawagan ni nga give time nga muhatag gyud siya time siya nga mahan ug maampo. Because of the flesh nga iyang gisulob. So that is why gibutan ni having forgotten his purification from his former sins. Remember, former sins, which means refer to sa past natong mga sala. Morning nga, usa ka butang is, we need to understand atong daang sala is gilubong na dito sa abyss sa kinalawman sa dagat sa Ginoo. Pag gibutang na niya, no fishing. So di na nung kinahanglan i-fish pa imong mga daang sala. Ya ka na nga guilt mo pa imong dadun permi. Nakalimot nga gilimpihan na ta. Whatever sin imong nahimo sa kaniadto. So unsa nga ba klase nga sala, mapasaylo na sa Ginoo. Sama sa giwali itong Psalm 130, bisag di pa kakapasaylo sa imong kaugalingon, ang Ginoo mong pasaylo nimo. Amen? So mo na siya nga ayaw balik-balik ka ang guilt, gipasaylo tuwing gipasaylo na kas Ginoo. So mo na klaro kay nga atong paglantaw sa dihang labag-o na ta diha ni Kristo, hayag o klaro na atong paglantaw diha sa langit. Di kay magpabilin gyapon ta sa atong past. Nya nga si Kristo nga atong Dios. Mo nang kanunay ra gyapon ta na ulipon sa atong daang sala. Manang di la siya pwede gyud isip Kristohanon. Gipasaylo na ta sa Ginoo. Man, do not focus yourself. Ayaw focus kalibutan, gigipasaylo na tas Ginoo. Kaya once nga mo focus sa self, focus sa kalibutan, is mo embrace ta sa sala. Amen? So mo na siya mo focus ta sa langit. Mo nang dita mo hunted, we should not be hunted by our guilt. Sa atong mga sala kaniadto, kay gipasaylo na ta diha sa Ginoo. We have been forgiven. Manang quote Piper said, comments that the problem with the person who does not strive toward all the fruit of faith is that he is blind in two directions. When he looks to the future, it's all a haze and the promises of God are swallowed up in the blur of worldly longings. I think that is what it means by short-sighted. And when he looks for the past, to the forgiveness that made him so excited at first, is will not forgotten. So man siya nga sa kabutang nga kaning blind is kumutanaw sa future haze kaysa nan dagang fog. Pero ang short-sighted is because look siya sa past is unsa man sige sa ginumdum siyang sala nagipasaylo na ta siya sa Ginoo. O sige sa ginumdum siyang nagian. Gipasaylo na ta sa Ginoo. Amen. Mo ni nga angay natong numduman. Kuno na kanyo ba nga, ang baboy man yun na. Sa kung saan na mugligo, na muligid niya po siyang tai. Ganan yun nagkahugaw. Amen? Muna sa believer, gilimpiyuhan na ta, gipasaylo na ta, di na ta mulang mo ibalik sa sala. So, man nga atong condition is dapat atong former nga kuan di na to kalimtan, gipasaylo na ta sa Ginoo. That's the only thing nga atong maset free ta sa atong mga daang sala o mabungahon ta sa atong pagkakristohanon. Nga gipasaylo na ta sa Ginoo. So that is why, kung gipasaylo na ta, mo nagingon ni Pedro, dapat di ta mapakyas nga maningkamot gayud nga magkinabuhi nga Dios nun. Because we have divine power and divine nature sa atong kinabuhi. So mo na itong pagabisihan na. Kaya kung kalimutan nga unsay gibuhat ni Kristo nini kanato, mo nang kung dili ta kalimot kung unsay gibuhat ni Kristo dinhi nato, it means excited ta permi nga mo share sa gospel. Amen? Excited ta permi nga mo share sa gospel. Dili makapaundang nato kay gipasaylo naman ta. Pero mo kadaghanan nato is mo embrace mabanggod ta sa tong daan nga self sa temptation nga bakak sa kaaway. Mo na nga, we need to grow this area. So, kumusta man ang atong pagka-Diyos ng kinayahan? Kung napakyas ta sa pag-develop ni Ani,
It means atong focus, atong kaugalingon ug kalibutan. Dili ang mga langit ng butang. Munang biyahe na to. Gipasaylo na tas Ginoo. Munang kinahanglan angay gyud natong usbon natong Panginoon na. Angay yung usbon kung naman tayo mga sala mangay tagpasaylo kung wa man nato mapangay pasaylo pasaylo sa Ginoo. Ay tuguti nga mopadayon na ta. So the question is, are you spiritually blind or short-sighted? Na makibara ka ni, masayod ka ni, pinagi sa mong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Kinsay mong gi-focus. Amen? Kinsay mong gi-focus sa mong paglakaw. Kinsay mong gi-focus on everyday. The desire of the flesh bagyapon or the desire of the spirit, which is Galatians 5:16, to feed the Spirit of God. Mao na nga maayo gayud ta og pasaylo sa Ginoo kung na-focus pata sa tong kaugalingon ug kalibutan. Ato gayud usbon ang atong pangununa nga gilimpyuhan na ta sa nahimiling dugo ni Kristo. Mutuba ka na gilimpyuhan na ka sa nahimiling dugo ni Kristo? So mo na nga atong prioridad mao ang pagpuyo nga Dios nung kinabuhi. Dili kay busy kita kunuhay sa mga external thing about sa mga religious mga buhaton unya wa ta nga usab. We need to change. We need to change. Wala nga inumdumi. Nagdagaya ang mga panalangin gikan sa langit nga gihatag sa Ginoo. Kung basahan yung Ephesians 1:3-14, imo makita diha sa verse 3 nga who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places. Amen? In verse 5-6, according to this purpose of His will, mo nang ipanalanginan tani nga gahom, nga kaluwasan. Amen? Para sa iyang katuyuan, ug sa iyang kabubuton, to the praise of His glorious grace. Verse 6. Yeah, verse 7, tungod kay diha kaniya gilukat kita. In Him we have redemption. Pinagi siyang dugo, mo nang gipasaylo ta sa tumang kalapasan. Pinagi siya madagayaon kayong nga grasya according to His riches of grace. In verse 9 and 10, according to His purpose, akong ikaw mga according siyang katuyuan, mo nang giluwas ko ako para angay according siyang katuyuan. Dili ni atua, mo nang maningkamot gayud ta nga mabuhat ato ang kabubuton sa Ginoo pinaagi sa kaning mga bag-ong maayong mga pamatasan diha kang Kristo. So according to His purpose which He set forth in Christ, manang in Him, diha kang Kristo nakaangkon tag inheritance. Manang nanatay kinabuhi diha ni Kristo. Kinanatay katagayunan diha ni Kristo. Amen? Muna itong paggabisihan lang yun sa itong pagpuyo nga Diyos nun diha ni Kristo. So do not allow yourself nga matrap punta sa itong daan nga pagkatao. Okay, we need to understand nga kani nga atong naangkon nga inheritance kay gi-elect na ta, gi-predestine na ta niya according sa yung purpose of Him who works all things. Kamantay mo, premiya katuyuan. So, mana siya nga hope in Christ for the praise of His glory. The gospel of your salvation, verse 13. And believe in Him, which were sealed with the promise, Holy Spirit. Remember, we have the Holy Spirit. Holy na siya. Balaan na, Ginoo na nga nagpuyo din ka na to. Busa ay mo kapakyas, di ta magtinapulan. Ang atay mangayo, magitog ilhon nga natay gahom nga nanato. Amen? Amen. So, mana siya nga, we acquire possession of it for the praise of glory. So, God's gift of salvation is the source of godly living. We have the resources nga gihatag sa Ginoo to increase these qualities, kaning mga kinayahan sa atong pagkapuyo nga Diyos nun. Munang maningkamot ta. Do not allow. Kaya kung di ta ni gamiton, ang mugamit na to, ang mukontrol na to itong unod. Munang di gyapon ta makita atong production sa atong pagkakristohanon. Di gyapon ta productive. And we need to understand, the only productive ta through sa atong mga bag-ong kinayahan. Mo ginay-focus yun sa atong asawa, sa atong bana, sa atong mga anak. Muna yung sa kabutang ayaw kalimti.
nga ginunoan na ta sa nahimiling dugo ni Kristo. Muna adunay na kay Diyos nung gahom. Ug di lang kay Diyos na kay mag-aambit na ta sa Diyos nung kinabuhi or kinayahan. Busa pa ning kamuti nga magkinabuhi kita o mag-apa sa gayud tag Diyos nung kinayahan. Di lang kay kutob external. Wa ginay agi just Ginoo. Amen. Muna gamitan tanang resources gihatag sa Ginoo kanato. Pinagi sa kaluwasan. Muna i-set aside ang mga butang nga dili makapahimaya sa Ginoo. So ayaw mo na siyang dapat mahinungdanong mga butang para ato i-set atong mind, atong heart on the things above where Christ Jesus. Amen? That is why ano sa tanan kaning nga wali dinhi na ko nasabtan gyud unsa gay apason gayud sa pagkakristohanon. It's not about kanyang pagwali, which is important ni, but ang kinayahan gyud nga mausap, especially a relationship na ko sa akong asawa o sa akong anak. Kay dinhi dia mag-start sa panimalay. Ginoo kita ang Ginoo ana. Amen? Isod kung sa sikataw to is di man ang pastor mo judge na to ang Ginoo man. Amen? So, do you not say, ningon si Jesus Christ, sa John 4:35 to 36, there are yet 4 months, and then comes the harvest. Behold, I say to you, lift up your eyes and look out in the fields, that they are white for harvest. Already who have reaped is receiving wages and is gathering fruit for life eternal, so that he who sows and he who reaps may rejoice together. Life is too brief. Life is short, lakto pagkasulti. And the needs of the world too great. Taggan ka ng kaluwasan. Kung magsige tag focus tong kaugalingon, ug di ta kaklaro sa future maabot, di gyud ta effective na Kristohanon. We need to bear fruit, especially in the kingdom of God. Amen? Kaya when you ignore, kung imo ni baliwala ang mga perspective sa gingarian sa Dios, mo nang mulong kapag ayos kalibutanong butang. Mulong kag relationship dinhi sa kalibutanon. Mulong kag kanang kalipay dinhi sa kalibutan. Ug mulong kag kalipay o gusto sa imong unod. That is why we need to look our heart, our eyes on Christ alone and be fruitful. Ug ayaw pag pinabaog kay walay Christian nga baog. Mabungahon gayud. Amen? So I want you to close your eyes and bow down your head. Ang mga nawang minutong amahan. Salamat aning nga mensahe, Lord, nga maghihatag ka namo. Lord, truly, O God, what matters most, O God, sa mong pagkakristanan is amuag yung Diyos nun nga kinayahan, Lord. Dili siya nga permiming gabisi sa mga butang, Lord. Yes, importante na, Lord, but kinanglan, Lord, mga usap, give me. Lord, nami divine nature and divine power nga imong gihatag kanamo. Himuha, Lord, nga amo ning gamiton isip Kristohanon, Lord. Ug amo gining tuhuan nga ikaw ang Dios. Nga makapahimo kanamo gini. Tabangi mi, Lord, nga di mi mo focus sa mong kaugalingon o mo focus sa kalibutan. Kunila mo focus mi sa mga langit ng butang, especially, Lord, nga amo yung paningkamutan among mga kaning mga hiyas nga Diyos nun nga among i-apply every day ug increasing measure kay Ginoo. I pray for us, Lord, nga this is not just a hearer but a doer, Lord, nga nahi kaila kadaghanan na mo, Lord, nga makasabot gid untaan ni Ginoo. Salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sing a last song. In the presence of a holy God, I bow down and I adore. You reveal the secrets of my heart, and I am shaken to
so small and frail and weak. When I see your power and wisdom, Lord, I have no words left to speak. In the presence of your glory, all my crowns I in the dust. You are righteous in your judgments, Lord. You are faithful, true, and just. And I cry, holy, holy, holy God. How awesome is your name. Holy, holy, holy God. How majestic is your reign. And I am changed in the presence of the holy God. And I am changed in the presence of the holy God. Let's pray for the tithes and offering. Father, we thank you and we praise you and we honor you, Lord. Thank you so much, O God, for your faithfulness that you give us every day. As we give back to you, Lord, help us also to be faithful, and it's an act of worship, Lord. And Lord, and use these tithes and offering, to expand more your kingdom, O God. Salamat, salamat, In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless. Night tracks ay pwede, maglingkod pa din mo. Maglingkod pa dito.